Ang video natin ngayon ay tungkol sa isang kababayan natin na nagtanong na ang sabi niya ay pag pumunta sa Korea, nakakapugi po ba mukha dyan? At tungkol dyan ay hindi. Medyo magbabago lang ng konti yung kulay mo, katulad sa akin kasi nung pumunta talaga ako dito ay nagtatrabaho ako sa construction. Siyempre alam nyo na, sa construction laging nasa arawan, maitim talaga ako pagdating ko dito. Yan yung picture ko na yan, yung parang natatandaan ko ay yan yung parang nag-renew ako ng approval ko sa BMW. At dito sa Korea, kung nandito na kayo, syempre, dito sa Korea ay mas mahaba yung taglamig kisa sa tag-init. Halos 3 months lang ang tag-init dito sa Korea. 9 months ay malamig. Pero pagdating ng December, January, February, grabe ang lamig yan. Winter talaga yan at sobrang lamig. At kapag malamig ang klima, syempre, magbabago ng konti yung kulay mo. Pero kung sa Pilipinas ay maputi ka talaga, tapos kunyari nagtatrabaho ka lang sa construction, pagpunta mo dito sa South Korea, syempre, babalik yung dati mong kulay. Pero yung sa maiitim talaga, hindi ka talaga dito puputi. Medyo magbabago lang yung kulay mo. Katulad ko, maitim ako nung pumunta dito sa South Korea kasi nga ako yung nagtatrabaho sa construction. Pagdating ko dito, mga ilang buwan siguro, kasi yung trabaho ko ay hindi naman sa labas. Sa loob lang talaga ng company. Hindi ka halos masisikatan ng araw. 3 months lang, nagbago yung kulay ko. Hindi naman ako pumuti talaga, nakasing puti ng mga Koreano. Nagbago lang ng konti yung kulay ko. Siyempre, kapag nagbago ng konti yung kulay mo, siyempre, kahit pa paano, mag-iiba yung itsura ng mukha mo. Diba? Mag-iiba ng konti yung itsura, nag-iba ng konti yung itsura ko. Saka ako, manipis talaga ang kilay ko. Kung ito ay, kasi may mga nagtatato dito ng kilay, kung patatatuan ko itong kilay ko, syempre, magbabago ng konti yung appearance ko, di ba? Pero, kung kayo ay may gagawin, alam niyo naman dito sa South Korea, magaling sila pagdating sa mga plastic surgery, pagpapatangos ng ilong, yung mga, ewan kung ano-ano pa yung mga ginagawa nila para mag-iba yung itsura, kaya nakadepende. Meron akong nabalitaan dito, yung isang kakilala ko ay may tropa daw siya na nagpatangos ng ilong. Yan talaga. Malaki talaga ang mababago sa itsura mo kung dati pango ka at nagpatangos ka ng ilong, talagang gaganda yung itsura ng mukha mo. Kumbaga sa talagang popogi ka talaga. Kasi malaki ang epekto mga kabayan kapag ilong ang binago. Malaki ang nababago sa mukha. Yun. Kaya nakadepende rin kung nakarating kayo dito sa South Korea at may gusto kayong ipabago sa itsura ng mukha ninyo. Total naman, malaki naman ang sweldo dito. Kung kaya nyo namang gumastos ng ganung kalaking halaga, pwede naman. Nakadepende naman yan sa inyo. Ang nabalitaan ko doon ay parang 6 million won ang gastos dun sa pagpapatangos ng ilong. Parang may kinuha daw sa tenga, na parte ng tenga. Kasi di sa tenga natin parang mayroong siyang yung parang buto na yung ganyan sa tenga, parte ng tenga, tapos inilagay daw dito para umangat siya. Ganun daw ang ginawa. Ayun, kung nasa inyo naman yan, kung gusto nyo talaga na mabago yung itsura ng mukha ninyo, ayun, magay plastic surgery na lang. May ibang nabalitaan din ako dito na nagpapalaki ng sandata. Yung may maliliit ang sandata, kung gusto mong palaki ng sandata sa mga lalaki, pwede yan dito. Nandito sa South Korea, sa Gangnam. Basta ganun lang, kung nandito na kayo sa South Korea at kung may budget naman kayo, kung kaya ng budget ninyo, kung gusto nyo may ipabago sa itsura nyo, kung sa ilong ninyo, sa mata ninyo,
At sa pisngi, kung gusto kayo may pamagot, kaya naman ang budget ninyo, eh bakit hindi? Deserve nyo yan kasi alam niyo noon, malaki naman talagang sahod dito sa South Korea. Pero, wag naman, para sa akin wag naman lahat yung ipabago yung mukha ninyo. Talagang malaki yung mga gastos ninyo. Saka, baka pag uwi nyo sa Pilipinas, hindi na kayo makilala ng mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, asawa ninyo, baka hindi na kayo magustuhan kasi nag-iba na yung itsura ng mukha ninyo. Di ba? Ang hirap yun. Baka sabihin ng asawa ninyo, hindi na ito yung asawa ko. Ganun, ganyan. Di, mahirap din. Nakadepende naman yan sa inyo kung bago kayo magpabago ng itsura, siyempre sabihin nyo muna sa asawa nyo, di ba? Para hindi siya magulat. Baka mamaya iwanan pa kayo kasi hindi na yan yung asawa ko. Biro lang.